We're transitioning to a new theme. We're talking about gifts, all kinds of gifts that is from the Lord and to the Lord. And so let's begin by reading 1 Corinthians chapter 12, verse 1. Together, go! Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob. Ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Pero para sa kabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Amen. Let me begin by sharing to you a nation that perhaps is not known to you. There's a nation called Swaziland. Kamakailan po ay nag-celebrate po sila ng 58 years, no? 58 years. Kung nasan po ang Swaziland, nasa tabi po ito ng South Africa, pero bahagi po siya ng continent ng South Africa. Okay? Nag-gain po siya ng independence from Britain, so magagaling po mag-English yung mga tao rito. Kaya lang po, exciting ito sapagkat they are part of the last of a nation who is a monarch. Kasi po, England po ang connection po nila, so merong reyna sa England, sila naman may hari. It's really, they're observing an absolute monarchy there. Hindi po kailangan, di ho ba sa demokrasya, tatanungin muna yung kongreso, gusto ko itong batas na to. At taon na, tulad ng federalismo ni Presidente Duterte, di ba? Ang tagal na niyang gusto maging federalismo, hindi makausad. Kasi po, hindi tayo hari. Wala tayong hari. It has to be consulted again and again and again. Pero sa hari po, iba. Pag nagustuhan nila, yun na kagad. So talaga pong konserbatibong monarchy po ito. Nagpalit po sila ng pangalan, baka po hanapin niyo po itong Swaziland, bagamat famous po na po siya. Kasi sabi nila, papagkama lang kaming Switzerland. Pinalitan po nila ito ng Eswatini. Alright? Sabi nga niya, baka ma-pronounce nyo na mali. Eswatini. Alright, that's their name. Alright? At kung hanapin niyo po yan, punta lang po kayo sa babang bahagi ng Africa, no? Okay. Ba't ko kailangan ikwento to? Kasi po, ang Biblia po, galing po yan sa mga hari-hari, di ba? And we don't have any inkling what it means. Pag sinabi po ng Diyos, minsan nagiging optional. We don't have a king. And so everything is to be evaluated first. No? Pero ang Bible po, ang problema, pag in-evaluate po natin, kasi po everything is received by faith when we read it in Scriptures. Ito po yung hari ng Eswatini, no? Ang pangalan po niya ay si King Mswati III. Parang bigas siya tayo, Mswati ba? Ang tatay po niya, hari rin, no? Matagal na naghari kaysa sa kanya. At nag-celebrate din po ng golden birthday. Ito ang gusto kong pansinin niyo, ha? Oy, siya nga pala, sa kanila, uso po yung maraming asawa. 15 wives po ito, saka 23 children. Okay ba? Pero panis po yan, sapagkat yung tatay niya, meron pong 125 wives. Haring-hari po talaga. Na? Kung palagay niyo, ba't ganun ang itsura? Pagkahari ho kayo, pogi ho sa kanila. Yaman po nito, kasi po yung budget po ng bansa nila, halos kanya, no? Pinag-uusapan po siya ng mga reporter, saka po ng United Nations, sapagkat he has a lavish lifestyle. Meron po siyang budget na 61 million as his annual household budget pa lang po yan. Tapos meron po siyang Chrysler na kotse, alright, luxury car po yan. Kasama po sa iba pang mga luxury car niya, iilan lang po meron nun sa mundo. Alright? Tapos ang Royals net worth po niya is about 200 million. Okay po ba yan? Sa buong mundo,
More than 200 million. Okay? Nung nag-birthday po siya, ang pinag-uusapan po yung protocol. Hindi ka po pwedeng maging bisita dun sa birthday party niya kung wala kang gift. It's a protocol. Because that's how you value a king. That's how you value the person who is celebrating. You got to have a gift. So may mga pastors din pong invited. One of them is from the Bahamas. And nagulat siya kasi sabi niya, what would be your gift? What do you mean? He said. No, sabi niya, if you're visiting our king, you would have to have a gift to show your respect, your honor to him. Amen. And so he thought of something. Sabi niya, tama-tama kasi I am a writer and I have a book. This is a unique gift because no one has this book yet because he has just published it. And so sabi niya, tama-tama yan. Kasi po, ini-screen po ang gift. Nobody can just give anything. Hindi po pwedeng pumunta ka rito sa isang sari-sari store, mabigyan nga ng candy yung hari. They will screen your gift. And sabi niya, this qualifies. Okay na to. Pwede ka na pumunta sa hari. Okay? Yung gift giving po was highlighted in this report ng kanila pong dyaryo, Times of Eswatini. They reported that from all age groups, the youngest being a 6-year-old, may dalang regalo. Are you with me? While the eldest was 75 years old, went to the palace to shower the king with gifts. The nation shared the same sentiment. Hindi po sila nag-aalburuto. Hindi po, ano? The nation shared the same sentiment that gifts are sign of loyalty and appreciation for the monarch. Pero sa mga dyaryo, pinag-uusapan po siya. No? The birthday gifts galore for His Majesty. Siyempre, pagka foreign media, sabi nila, grabe no, may mga mahihirap sa bansa. No? Pero iba po talaga isip ng isang hari. And you get to be acquainted because when you read the scriptures, it is presented to us that God is King also. May mga tao po sanay na sanay magregalo. No? Pinag-usapan po minsan yan, many years ago, nung niregaluhan ni Willie Revillame, si Joey De Leon, when they were still in enmity with each other, he dropped by in a birthday uninvited. And he gave Joey De Leon a Rolex watch. Sanay po siya sa ganong ugali. Kaya maging si Digong nung binisita niya, ano? Hindi nga lang po pwede pong i-publish sapagkat bawal po na tumanggap ang regalo ang isang government employee. But it is assumed that he has handed something. Are you ready to give a gift to your king? Solomon, in all wisdom, said this. Grabe ho itong statement na to. Gusto ko po i-take note nyo mabuti. Pag uwi nyo yung bahay, basahin nyo ng paulit-ulit. Kasi sabi po niya, a man's gift makes room for him and brings him before great men. Pagka po kayo, meron po kayong regalong panghari, ay matindi po, sabi niya, it brings you before great men. Pag-uusapan kayo, pero at the same time, it gives room for you. Dati hindi ka welcome doon sa bahay niya, all of a sudden because of your gift, come. They will remember you. And it will give you a sense of importance to the person who has received your gift. Intindi po nito. Naiintindihan din po ni Solomon because Solomon is a king. Pag siya po tumanggap po siya ng regalo, ay may pwesto na po yun sa kanyang puso, sa kanyang trono. And he always invites them. Siguro lagi po sila nagkakape. Because a king enjoys a gift. He's human also. At tayo po, hindi po tayo exempted dyan. Di ba? Lahat po tayo nag-i-enjoy sa mga regalo. Amen? Na? Natatandaan pa yung best gift na natanggap mo? Ha? Tapos, hindi mo susuot kagad, ano? Aamoy-amoyin mo pa. Ang bango nito. Ayos na, ano? Tapos lalagyan mo sa harapan mo, lalagyan mo kandila, sasamba-sambahin mo muna, no? Because we enjoy gifts. Huh?
Si Cora, sasawayin niya ako, huwag mo munang susuot. Lalaban muna natin kasi yung mga ano niya. Hindi, sabi ko, magandang isuot ito habang naamoy ko pa yung bago. And so, I want you to think, like Solomon, when you bring God something, yung Diyos pong ito na niregaluhan po ninyo, nilalagay po tayo sa isang pambihirang pwesto sa puso po niya. And so while listening to this sermon, I want you to be thinking about your giftings. Ano ba mga meron ka? Because what you were designed to be known for is your gift. Paano ka matatandaan ng Diyos? Paano ka matatandaan sa church? Paano ka matatandaan dyan sa barangay mo? Your giftings. Saan magaling to? Ay, ito, magaling na karpentero to. People will remember you. You will be made known for that. You will spread your renown by your giftings. Also. And so, gusto ko, isip kayo mabuti, saan ba ako magaling talaga? Kasi dapat, kung nairegalo ko tong galing ko, di ba? Yung iba po nagtrabaho po sa Malacanang, iba po naging ambassador, yung iba po sa literature, yung iba po nagturo sa CLSU, yung galing po nila, pinakanabangan ng mundo. Teka muna, po pwede kayang pakinabangan din ng Diyos ito. Amen? Now, your special spiritual gifts and talents are called your calling. Amen? Panawagan po ng Diyos yan. God is in the business of calling people. At pag tumawag po ang Diyos, He calls you by name. No? Sabi niya, Matthew, halika. John, halika. He calls you by name because He wants you to do something. And He knows your DNA. Saan magaling tong taong ito? Tatawagin po niya tayo. Ang iyong spiritual gift ay regalo ng Diyos sa iyo. Pero kung ano ang gagawin mo dito, yun ang regalo mo sa Diyos. Amen? Amen? Ha? May binigay pala sa iyo. Anong gagawin mo dyan? Your response to your spiritual gift would be your gift to God. So, po pwedeng bigyan ko kayo ng ilang segundo? Isip-isip lang muna tayo, ha? Ano bang binigay ng Diyos sa akin na talaga? Ha? Madaldal ka ba? Ay, pwede ka pang sharing pala, no? Eh, taga muna, ako po, mahiyain po ako. Dito lang po ako sa sulok-sulok. Ang gift ko po, mag-offering lang po ako. O, ako po yung magpe-pray dun sa grupo para wag sila makagat ng aso habang humahayo. Alright? O, siguro kayo po ay encourager. You can visit a hospital, be quiet in the corner. Sabi mo na sa kanya, andito lang ako, pinipray kita. Gift of encouragement. So what is it that you can give back to God? Think about that. And so ito pong binasa natin kanina is all about spiritual gifts. Isipin nyo, ano yung kakayahan ko? Bibigay ko sa hari ito. Nagbigay po siya ng ilang mga example, no? Ang ilan ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. If you are a very intelligent person and you like reading, you like listening to a broadcast, 3 hours, 4 hours, and you can take note, you will be filled with knowledge and information. As a result, aapaw po yung puso po ninyo at po pwede po kayong magkwento. Yung isang bata, nanood lang ng isang pelikula, kaya sabi, Pastor, napanood mo na ba itong ganito? At kukwentuhan niya ako. No? When you're loaded with information, you can share. Ang magaling lang po sa mga gifted na preacher, ay kaya nilang piliin yung mga magaganda that would really inspire people. Amen? Sino po sa inyo ang palagay nyo, I'm a gifted preacher? Pastor, yung misis ko na lang. Magaling ho mag-sermon yun. Bakit naman? Eh, katatapos lang ho sa akin. Sinabun ho ako ng gusto. Hindi ho ako nabanlawan. The Bible calls this speaking gifts. Meron po pala mga ganun, ano? Imagine, it's a gift. At wag po nyo mapapagkamalan, ha? Porque nag-aral ka ng education, you are talented and you are really groomed to be a teacher,
Hindi na nangangahulugan po, magiging teacher ka sa church. Hindi po automatic. Because the gift of teaching and preaching is about input. Kung wala kang hilig sa salita ng Diyos, wala kang sasabihin kahit magaling kang guro. So kailangan po talaga pala, punong-puno ka ng salita ng Diyos. Napakahilig po magbasa, mag-aral, makinig. Laging umate ng mga mentoring ang mga gifted na mga communicators. Napapagod man, pero masaya. Pag uwi mo galing sa simbata, pag uwi mo galing sa simbahay, sasabihin mo, naregaluhan ko na naman si Lord. Amen? You're always conscious of the King. Kasi importante pala sa Diyos yun. Because God is King. May regalo na naman ako sa Kanya. Grabe, weekly to. Teka muna, makahanap pa nga ng isa pa. Teka muna, medyo masikip yung schedule ko. Lagi na ako nagmamadali ngayon. Kailangan ko na lagi nagtatricycle dati. Naglalakad lang ako. Because I need to hurry from one simbata to another. Tapos sasabihin mo, naregaluhan ko na naman yung hari ka. Grabe. Ang sarap ng pakiramdam. Amen? Ano? And so nobody complains. Natutuwa po ako sa mga report. I receive reports. Tremendous number of reports every day. John Wesley, siya po ang founder ng Methodism. Ano? Kung pupunta po ka sa Wesley University, Wesleyan University, meron pong isang mama ron nakakabayo, no? Siya po yun, John Wesley. Sinabi niya po ito kasi po siya po ay isang itinerant evangelist. Umiikot po siya, maliban sa London, umiikot po siya sa iba't ibang bansa. Sabi niya, give me preachers who fear nothing but sin, desire nothing but God, such will shake the gates of hell. Ito po pala yung mga preacher. They shake, ayun na naman yung mga nagsisimbata, they shake the gates of hell. Yung mga teritoryo po kasi nyo, yung pinupuntahan po yung mga territories, minsan po meron po mga territorial spirits dyan. Pwede pong espiritu ng paglalasing, di ba? Kamakailan, may na-receive akong report na merong isang barangay already has 12 to 15 suicides. And this week, one from National High School. Grade 10, destroyed himself. He killed himself. Why? We need preachers who would reach out to these people who are depressed. Ang dami po pala. Sabi ko, bata, grade 10, how could it be? Napasok po kasi sa cyber world ang daming mga tao. Ang kailangan po ngayon, spirit of bonding, physical contact, one-on-one in groups. And then people will share the word of the Lord. That would be sufficient to reach out many people. Don't keep quiet. Yung po mga readings po ninyo sa scriptures would be very important in your text. Mag-text ka lang ng isang balata, di ba? Shh! Mare, ang ganda nito. Sendan mo pa nga ako ulit. Ang dami po na-encourage. Connect to people through the word of God. And the gates of hell will be shaken. Amen? Sabi po ni Richard Baxter, preacher din po ito. Sabi po niya, I preach as never sure to preach again. And as a dying man to dying men. Sabi niya, parang last preaching ko na to lagi pag nagpe-preach ako. Parang mamamatay na ako bukas. Kaya todo ko na. Ganun ho ba ang naramdaman niyo sa mga cell leaders? Ba't naman ang haba natin? Kasi baka wala tayong cell group na next week. Baka dumating na si Jesus. Baka atakihin ako ng hika. Kaya tinodo ko na. Intindi ho ng mga spirit ng mga gifted to preach. Gifted to communicate. Oh, how I desire all attenders of MCC are preachers. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw yung tinutukoy ni Pastor. Ha? Tingnan mo ito, oh. Sino po nagpipreach dyan? Parang wala naman. Ako po yan. Streaming po yan eh. FB streaming. Tinipon ni Ate Susan Adriatico, no? Yung mga tao doon sa manggahan, pupunta sila mag-asawa, si Kuya Andreng. Pagkatapos po, ang gagawin, sabi niya, siguro, hindi ko alam, minsan nagtitipon sila, siya nagtuturo eh. Pero ito, yung latest na pinadala niya, laptop ang dala niya. Sa liwanag ng araw na yan, sabi ko, nakikita pa kaya ako dyan? Pero malakas po dyan yung volume. Nagbibit-bit sila ng gadget
para makarating ang mga mensahe ng MCC. Amen? Because in MCC, there are gifted preachers. But I want to warn you, kasi po may enjoy niyo po yung anointing po ninyo eh. You have to remember that you have to love the giver more than your gift. Amen? Meron nagbigay sa akin ito, baka po maligaw po tayo ng lalas, ang sinasamba na natin, yung sarili na natin. Ano? And so, ang tanong po lagi sa atin ay, naibibigay ko ba sa Panginoon ang tamang kaloob? Ang isa po ron, pagpupuri, pasasalamat sa Diyos na nagkakaloob. Amen? Lord, thank you po sa bigas. Siya nga ho pala, magpapatotoo ako mamaya for your glory and honor. Kasi po may bigas na naman po kami. Amen? Na? Ang pangalawa pong spiritual gifts na nakagrupo dyan sa ay tinatawag pong supernatural gifts. Kanina, speaking gifts. Ngayon, supernatural gifts. Meron mo palang mga ganon? Ha? Ang espiritu rin yon ang nagkaloob sa iba ng pananampalataya. Ganon. Pananampalataya sa Diyos at sa iba ay ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May mga pinagkakalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Pwede bang sabihin mo sa sarili mo, sana ako yon. Lord, bigyan mo nga po ako ng himala. Yung pag nag-pray ako ng boyfriend sa anak ko, yung mayaman. Supernatural gifts. God listened to you. That's why, isa po sa mga program po natin, regular po to, every week. Every week. Every Sunday po yan. Iba pa po yung mga self-prayers. Kasi po yung mga cell group po talaga ngayon, we do not just have a closing prayer. Talaga po marubdob na dinudulog namin sa langit. No? Alam niyo pagka ending po niyan, nakataas po yung mga kamay namin. We are praying for Science City of Muñoz. Kaya nung nag-iisip-isip sila, bakit ang daming mga simbahay? Sabi ko, ang sagot dyan, we are praying for every corner, every street, every barangay, every purok. Amen. Pinagpe-pray po yan every Sunday morning. Yan po ang first service ko talaga, 5:30 in the morning. Ha? O pwede ka bang dumalo? Basahin nga po natin na sabay-sabay. Sabi po niya, sa iyo, O Yahweh, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Amen? Amen? May crisis ka ba sa buhay? Nagtataka ako. Hindi halatang may crisis ka. Why? You don't pray. You just complain. If you want miracles in your life, God may usher people who are gifted in answering prayers. Pero ikaw, the first miracle should be you. Are you interested to join a prayer gathering? Kasi sabi ni Lord, humingi ka ng himala, pero pray ka naman sa Cebuana, Luwilier. Naghahanap ka ng Bombay na may 5-6. Do something about your spiritual hunger, your prayer life. Ito po, kanina lang po yung picture na yan. Kanina lang po yan. Ang dami po namin kanina. Ang dami pong talagang lumalapit sa Diyos para baguhin ang ating pong bansa. Eleksyon na naman po, di ba? Sample lang ko po kayo. Meron pong isang mama, no? Tatayo po ng simbahan dyan sa Balante. No? Ay, may lote ka na? Oo, in advance ko. Saan nga kumuha ang pera? May pera ka ba? Ay, hindi, inabunuhan ko lang. Tatayo, meron po kasing gathering dyan, no? Sa Balante. Pwede ko sabayan, malapit naman yan sa MCC, hindi po. Contact po nila talaga yan, no? They have a faith to build a Balante chapel. Okay? Ito po yung inspiration. Faith is to believe what you do not see. And it is also the reward in saying what you have believed in your heart. Reward pala yun kapag nakikita mo yung mga bagay. Kaya po itong si Kuya Rolly, grabe, ang dami po niyang nakikita masyado. Siya po yung pastor dyan sa Balante. Pastor din po siya sa Ligaong. Pastor din po siya ron sa Maligaya. Ang dami niya nakikita. Magtatayo ako mga simbahan. Ngayon, 2021, reregaloan ko si Lord 2 simbahan. Meron na pong Ligaong, may 2 pang reregalo siya kay Lord. What a gift. Amen? He sees things. Magkakatao rito. Ito, magkaka-building dito. Yun po yung gift of faith.
Kayo pa ba nakita niyo yung sarili niyo? Mag-i-involve ako this year. Sasalay ko dyan. Susunod, maglilid na ako. Amen? Yung offering po ba niyo hanggang ngayon? Okay mo offend dito, ha? This much? Nakikita ko yung sarili ko, I will be giving millions. Amen? Do you have that faith? No? Now, the first miracle really is the conversion of the heart. So pag nagpupunta po tayo sa mga lugar, no? Mga baryo, mga sulok-sulok, ano? Hindi po ng mga kwento, no? Minsan may mga territorial spirits po na mga naghihiwalay ng mga mag-asawa. Minsan po may mga territorial spirits na mga anak na mga nagiging addict. And so when we begin to cast out demons, the first miracle is the conversion of hearts. Tuwan-tuwa po kami dyan. Ako po palang hindi ako madidepress because if you receive reports like this every day, sabi ko, grabe Lord, thank you for inspiring me for stories like this. And you have to take risks. When you believe, you take risks. We will only understand the miracle of life fully when we allow the unexpected to happen. Kasi po pagka, ang limit po natin, tawag po nila dyan, the law of lead. Lead, L-I-D. Lead is your limit, kaya po ang tawag dyan, I lead. Pag wala po kayong mga eyelid at humatching po kayo, luluwa po yung mata nyo. So, importante po yung merong boundaries. Lead is a boundary. A ceiling is a lead. Di follow? Now, in your faith, there are leads. May mga limits So, kailangan bakbakin po natin yung mga limits sa faith natin. Kasi po baka sabihin nyo, ay, dito lang ako. Ay, hindi ako kaya. Ay, nanay lang ako. Ay, hindi ako nag-aral. Leads. Limits. Banggain po natin yun sa prayer. Sa pananampalataya, Lord, sabi mo, you can do the difficult. That which is impossible. Alam niyo kung bakit po pwede yan? Ang dami pong alalay ng Diyos. Ang isa po sa alalay ng Diyos, angels. At utusan niya, the moment you pray, si Bailon nag-pray, papadala niya kagad ng maraming isda yung riverside. Sa riverside ka ba? May ilang tao na, sabi ito, patotoo po ng writer to the Hebrews, may ilang tao nang nakapagpatuloy ng mga anghel, lingid sa kanilang kaalaman. Oh, grabe. Sabi ko, Lord, I would like to be with people. Ayoko na sa gadget. Because in entertaining people, sometimes, Hebrews says, you can be entertaining angels. Nung may ginagamit po ako noong araw na karag-karag na jeep. No? And one time, na meron po kami pinuntahan Patay, I was with my brother and I used the jeepney. Yung white jeep, nandaan niyo ba yan? Yung first class na Wrangler na nalalaglag yung makina. Mga ganong klase. Andyan po kami sa Bataan area. Gabi na, pauwi na po kami. All of a sudden, nakadinig na po ako ng klang, 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 klang. Naku, sabi ko, ano kaya yun? Nalaglag na po yung propeller, pero nandun pa rin, ano? At nakabitin po siya sa kuryente. Andar naman, kaso nga lang napakaingay. Luminga po ako sa paligid, tinignan ko, ang dilim, nasa mga bundok siguro, yung mga gano'n. Pero at a distance, biglang parang merong numingning na gano'n. Sabi ko, siguro, poste yun. Tsak, may bahay siguro ron. Nilakad ko po. Pinuntahan ko at makita ko, may bahay. May poste nga at may bahay, pero madilim na yung bahay. Nagtao po ako. Sabi ko, may... Tao po, may alam po ba kayong... At yun lang ang bahay doon. May alam po ba kayong mekaniko? Hindi po ako makakarating ng bahay ng may klang. Sabi niya, mekaniko po ako. Ha? Grabe naman to. Sabi ko, si Lord na talaga to, no? And so, nihaya ko siya, naglakad kami ng konti, tiningnan niya, hinigpitan niya, kinabit niya lang, ano? At dumukot ako sa bulsa ko. Ang nadubulot ko ay 500. Sabi ko, thank you po. Tinanggap naman. Huh? At inatid, hindi, naglakad na siya pabalik. Ako, nandun na ako sa sakyan, ready na. Pero nung tinatanaw-tanaw ako, parang, saan nagpunta yun? Pero nung tinatanaw ko yung bahay, yung nilakaran ko, saka yung ilaw, wala namang ilaw dito, wala rin bahay. Hindi ako nananakot.
Hindi white lady yun. I believe with all my heart, in the midst of that darkness, God sent an angel to a pastor. Are you with me? I don't know how to interpret that. Minsan po, ma-flat ako somewhere, hindi po ako marunong magpalit ng gulong. Tiling ako sa paligid, may darating na tricycle boy. Sabi niya, kapit mo nga yung gulong ko, sa kabila, ando sa ilalim, sige na, kunin mo. Ako bahala sa'yo. Aabutan mo ng 100, kakapit niya yung gulong ko, no? Okay na, di ba? Pero, grabe, gabi na, mga alas 11 ng gabi, may lalabas na tricycle driver, dapat natutulog yun, no? Maring may ginising ang Diyos na isang tricycle boy, o po pwede ring angel. At sabihin niya, tulungan mo si Pastor Joy, naflatan. Bopol sa gulong yun eh. Minsan nagdadrive po ako, ha? Minsan, ang dilim, ano? At may tatawid yan, tatamaan mo siya ng ilaw mo pag malapit na. Pero biglang bubulaga kay Cora, sabi niya, parang tao yun. Pepreno kang ganyan. Ano? There are angels who can make you very conscious of dangers. He help you. All you have to do is say, thank you, Lord, for sending angels in my life. Are you with me? Because they help you everywhere. Ang tawag po ng Bible dyan, ministering servants of God. They send to you when you pray. Ask God for help every day. Are you with me? Now, never will I leave you, never will I forsake you, he said. Sa kanyang mga anghel, ikaw itatagubilin. Saan mang dako naparoon, tiyak kang iingatan. Today, there are still miracles. And there are miracle workers in our midst. Are you with me? God sends you, therefore, He protects you. My question is, baka isa po sa magandang pag-evaluate po ito, hindi ako masyado nagpipreach sa harapan, pero maybe you have the gift of faith. Amen? At ang dami mo ng testimony nabubuo. Ano? Ito po pala yung isa sa mga retreat namin po dito sa, ang pangalan yan? Sa Gabaldan. Ano? We minister to a lot of leaders now. I expose myself to good leaders na nasa front line po natin mabuti. Why? Because we need to achieve the work of the Lord. We have to complete the Great Commission. Pero ito pong mga tao, po pwedeng natatakot, pero they have the gift of faith. So that God will cover them. Ay, subukan mo lang habulin ng aso, hindi ka na babalik. No? Pero sila po, no? Ay, mga pating yata, mga balyena yata, mga nangahabol dyan. Your spiritual gifts were not given for your own benefit, but for the benefit of others. This is one is from Rick Warren. No? Just as other people were given gifts for your benefit. So itong spiritual gifts po natin talaga to, may pinagpe-pray ka ba? It's for others. Sometimes they pray for you. We benefit each other. Amen? Salamat sa Diyos sa mga kaloob niyang spiritual. Amen? So dahil dyan, gagalingan natin. Galingan natin mabuti. Now, meron po akong isang pinag-iisipang mabuti. Kasi po sa Bible, wala po ito, yung church planting. Merong Great Commission, merong evangelism, merong apostleship. Pero sabi ko, anong gift ang kailangan sa church planting? Nakita ko po ito, ha? Listen up very carefully. That in doing apostleship, church planting, sending people, hindi po pwede pala na iisa lang ang gift dyan. It has to be a team effort, and therefore we have to have a collective gifts. Combination of gifts. Ang isa po sa mga importante, yung mga host po natin, ang gift po ng host natin, gift of hospitality. Amen? No? Ay, ang hirap yata. Ipiprepare mo yung upuan, pag alis naman ngayon, kumain, ang daming mga ligpiting pinggan, magwawalis ka ng konti, tatanggalin mo yung mga upuan na naman, next week na naman uli. Ay, nako, kung maiksi po ang pasensya po ninyo, ay, pagsasasabunutan nyo po yung mga cell leader na yan. Maraming ligpitin eh. Kailangan hospitable ka, no? Tingnan mo ito, ha? Si Kuya Tirso, i-host niya itong mga tatay. Ha? Magiinuman po ng kape yan. Magiinit po siya ng tubig. Ano? Tapos lalagay niya yung mga upuan. Ikaw ba naglalagay o si Ate Mirna? Maraming trabaho sa ano. Kailangan po, pag nag-build tayo na yan, we have a very beautiful church now in Gabaldan. No? Mayroong, hindi pwedeng basta magtuturo eh. Kailangan papayagan ka nung tapat ng bahay.
Isa po sa kailangan ng church planting team, preachers. Mga nanay po ay nire-raise up ni Lord to preach in our mission points. Yan, sa bayabasa niya. Santa. Ate Evelyn ba yan? Baka sa Rizal yan, sa Rizal. No? Ngayon, isa po sa kailangan din, pastor or shepherds. Okay? Hindi pwedeng basta may nangaral lang, may nagturo, kailangan may mag-aalaga sa kanila. Okay? Sa bawat isang grupo, dapat merong in charge na, uy, hindi na siya dumalo. Lagi po nag-aalala yan. Lagi siyang nagpe-pray sa kanila, pero kakausapin din niya, uy, po, pwede ka na mag-lead. Ha? Siya po umi-spot ng mga magagaling, yung mga mahuhusay. Ha? At minsan, pati mga bata pa, no? Ay nakikita namin, well, leader tong bata to, he can gather people. Sabi ko, monitor mo yan kung sino yung nagre-regular, we will train them. We will equip everyone. Oh, pati pala sa ibabaw ng sasakyan, pwede. Anong tawag dyan? Rusco Christian Church. Hindi lahat ng tao, they can gather. But if you can, you must be a shepherd. Ito, sa loob ng sala niya. Pagkatapos niyan, kailangan may magliligpit kasi makalat na yan. And a shepherd always prays. Amen? So, a church planting team. Ano bang isa, ano to? Anong kailangan dito? Kailangan po ng financer kasi lagi pong may merienda. Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw yung tinutukoy na naman ni pastor. Kailangan meron pong biro mo. Sabi po kasi ng Korinto, sabi niya, naglagay rin siya ng mga katuwang, ano pong tawag doon? Gifts of helps. Ang isa po sa mga gift na kailangan, yung laging nandun, tag-alalay. Tapos, maya-maya sabi niya, parang kulang yung merienda, bumili pa ako. Ito na. Okay? Sa Roma, tinukoy ni Apostol Pablo yan. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Amen? What's your spiritual gift? Kung palagay nyo, gift of giving, be happy because God blesses a cheerful giver. Ayaw po niya yung, ay, nag-abono naman ako, baka hindi ako makabayad ng kuryente. Ako, hindi ko kayo be-bless sa mga ganong attitude. Ano? Yung iba po, hindi makakaalis. Tulad ko, hindi ako pwedeng umalis na. Kasi po, ang rule ngayon, no vaccine, no flight. In Australia, ang Qantas, for example, sasabihin niya, may vaccine, wala, you cannot fly. Pero ngayon po, may mga bansa na po nagbukas and so we have begun to formulate policies again for sending missionaries. Member po tayo rin ng Fifth Cup Mission who supports missionaries. Ngayon po, meron po tayong isang bata from Aliaga, pupunta po siya sa Morocco. Kanang kamay po ito ng mayor ng Aliaga, pero nagpaalam po siya. Nakaalis na po siya dati, 2 years po siya ron. Ngayon, sabi niya, maluwag na, babalik na naman ako ron. Are you with me? Pero hindi tayo makapunta ng Morocco. Hindi natin siya pwede samahan, pero we can finance him. Amen? So mamaya po, pag nakita niyo po dyan yung missions, asan dito yung missions? Eto, puntahan po niyo yan. Kasi po, isa sa mga council wisdom is this. Pastor, masusukat natin ang interest ng mga tao. Talagang kinausap na sila ni Lord when they give to missions. And so, yung pong ito, overseas po ito. Hindi po namin gagalawin yan because we want to send people to missions, as missionary to Morocco. Meron na po tayo sinusuportahan sa FIPCOP din to Myanmar also. We give to FIPCOP mission. Amen? At kamakailan po, yung isang decision ng council, we have decided to give 4,000 pesos. Pupunuin na lang po nung iba yon para makapag-send tayo ng $100 sa kanyang monthly. That's my gift. Let me participate to that. Hindi ako makaalis, pero I can send tomorrow. Alam niyo po kung ano po ito? This is a church in Aurora, in Baler. Kasi po, kasama po ako sa team ng Global Cross Mission. We go around churches and persuade churches to be part of our global mission. Pero hindi po ako makasama sa kanila ngayon because mahigpit po ang Aurora. So nagsesend po ako ng mga sermon ko sa kanila. No? Ni-streaming po nila. That was yesterday. No? 10 o'clock in the morning, I recorded a message for missions because we are campaigning for Morocco. So sabi ko, tama-tama. No? Nakatipid ako sa oras, nakapagtipid ako ng pera, ng gasolina, nakatipid ako ng enerhiya, kasama ko pa yung misis ko, nakapagpipress pa rin ako. No? So sabi ko, ganyan, salang mo na yan. Padala mo na. Shoo!
And people listen. About 120 of them listening to a challenge for Morocco. Are you with me? Kung gusto niyo makita yung message na yan, it's now uploaded in the YouTube. Sabi po kasi ni Lord, no one is to appear before me empty-handed. Di ba ganun po mag-isip ang Pinoy? Nung araw, hindi ko maintindihan to. Ang sungit naman ni Lord. If He is King, are you with me? If He is King, you could not appear before Him without gifts. This is during the time of Moses. Napapaligiran po sila ng mga hari. Sabi niya, mabuti pa yung mga pagan king, nakakaintindi ng regalo sa hari. When we go to church, give a special gift to your king. And when we give later, let's give something for Morocco missions also. So my question is, what's your gift for our king? Tayo po tayong lahat. Habang nananahimik ang aming mga puso, Panginoon, hinihiling namin, matutunan namin pasalamatan ka ng lubos sa lahat ng napagkaloob mo sa amin. Aming pamilya, aming mga talento, kakayahang maghanap buhay. Sawayin mo kami, Panginoon, sa panahon na nagbibigay ka ng napakaraming alibay. Ipahintulot mo, O Diyos, nakilalanin ka namin hindi pare-pare lang, kundi Hari, Panginoon. Na sa bawat paglapit namin sa iyo, nag-uulat kami ng mga bagay na dakila. Because you said in your word, we can do even greater things than this. Thank you for the privilege, Lord, to be part of the family of God. Thank you, Lord, for your giftings. I would like to respond to you now. Pakinggan mo ang aming mga alok. Tanggapin mo ang aming mga kaloob. Maluwalhati ka sa aming mga buhay at paghahanap buhay at sa pagmiministeryo. Sa ngalan po ni Jesus. Amen. God bless you.